tawag ito, messaging na lang. Or else, kung magbigay ka ng option kung saan ka pwedeng matawagan. But be sure, yung Facebook nyo, walang mga something-something doon, ha? Yung Facebook account nyo, kung gusto nyo sa Messenger, pwede, as long as wag muna yung, Facebook, kasi personal nyo yan eh. Sa WhatsApp talaga. Or Viber. Meron ba kayong mga option dyan? Kung wala talaga, maintindihan nila po yon through messaging na lang. Okay, maintindihan nila. Yung iba dyan gumagamit ng VPN. Hindi ko alam kung paano ginamit yun ha. Yung iba dyan gumagamit, nakukontak talaga sila. No, Lynn, pakiano na lang ha. Ban, sa Saudi 25 po, flight ko po. Ay, itong February, nagpasa ka na ba ng requirements mo? Kung alam mo yung inbox mo nga sa akin yung requirements mo or WhatsApp, no? Ito isa, ma'am. Thanks, butin lang nakita ko tong page. Dito ba ako kay Magenta? Hindi ko alam kung saan ako nagla-live, ha? Sa account ko ba o kay Magenta ba? Ayan. Ma'am, magkano ba sahod sa Paris? Hoy, walang dito. Walang hiring dito. Walang hiring sa Paris. Si Altea Onat, walang fix na sahod dito, ha? Walang fix na sahod dito. Yes, complete na po. Ma'am, thank you. Nagpasa ka na. Sige. Huwag mong baguhin ang WhatsApp mo kahit umuwi ka ng Pilipinas. Okay? Huwag niyong baguhin ang WhatsApp number niyo kahit umuwi kayo sa Pilipinas. Kasi sa sobrang dami ng applicant, no, alam nyo, swertihan lang din. No? Siniswerte ka nga, pagdating naman doon sa sa destination nyo, nagre-reklamo naman din kayo. Wala talagang magsa-successful kung hindi kayo ang mag-a-adjust. Sa umpisa lang yan, no? Kasi kung dinideclare nyo sa sarili nyo, ang pangit talaga ng ugali ng amo ko. Parang hindi kami magkakasundo. Kasi yun ang lagi mong iniisip, hindi talaga kayo magkakasundo. Pero kung sabihin mo, Lord, ayusin mo naman yung sitwasyon ko dito. Gusto ko matapos talagang kontrata para ipakita ko sa sarili ko na nandyan ka rin para sa akin. No? Kasi kung susuko ka, ikaw rin ang talo. Ano ba yung kanta ni Sino ba yan? Ang umaayaw ay di nagwawagi. No? Di nagwawagi ang umaayaw. Diba? Yung mga ganon. Dapat laban lang. Ganon naman talaga. Laban lang sa mga first timer. No, lalo na kung baby pa yung mga anak nyo. Huwag mo na kayong sumugod mag-abroad. Tsak na hindi nyo kaya. Lalong-lalo na kung ang anak nyo ay hindi healthy. No? Yung bang konting kibot lang, na nilalagnat, daling magkasakit, huwag na kayong mag-abroad, please lang. Kasi baka yun ang idahilan nyo mag-abroad. Ako kasi anak ko laging nagkakasakit, wala kaming pampanustos sa mga gamot or ganyan-ganyan pa hospital. Huwag nyong idahilan yan. Huwag nyong iwanan kapag ganyan ang mga anak nyo. Kasi hindi naman lahat healthy. Kasi pagdating sa abroad, hindi ka talaga magkaroon ng peace of mind, lalo na kung nagkasakit ang anak mo. Mas gusto mo na sa tabi ka. No? Huwag ipasubo ang inyong sarili, ha? Na mag-a-abroad kayo na pagdating doon, hindi inyo kaya. Okay? Ma'am, yung ibang nag-apply to Poland, ilang buwan po bago nakalupad? Mostly. 6 months? 7 months? Kasi yung June, July, August, 6 months. Yung nasa Pilipinas. Yung nasa Kuwait, 7 months. Depende po yun. No? Depende po sa usad ng proseso ng Poland at saka yung immigration. Kasi, pag meron na kayong visa, wala na pong problema yun. No? Wala na pong problema yon. Kasi mas mabilis ang proseso kapag nasa ibang bansa kaysa Pilipinas. Hanggang ngayon marami pang tanggong sa Pilipinas. Kaya diba sabi ko, tambay lang muna. Kung gusto niyo mag-apply, try niyo sa ibang agency.
Basta ako, pag sinasabi kong tambay, hindi mo na ako mag-a-accept. Except sa mga naka-on process na. Pero sa mga bago ngayon, sabi ko sa agency, ayaw ko mo lang mag-accept. Mas gusto ko yung nasa ibang bansa dahil walang hindi gaanong mahigpit kaysa nasa Pilipinas. Okay? Yung nasa ibang bansa pwede pa. No? Yung process ng budget, ayan. Pag-usapan ba na? Sige, Poland topic muna tayo. Okay, sa Poland topic natin, ayan. Sa mga nagtatanong kung ilang edad ang pwede magtrabaho sa Poland, yung nasa ibang bansa, wag muna tayong nasa Pilipinas ha, dahil sabi ko tambay mo na ang nasa Pilipinas sa mga gustong Poland. Yung natin, yung nasa ibang bansa yan. Kahit nasa Hong Kong, Singapore, Malaysia, kahit sang bansa ka sa buong Middle East, no? Kahit Taiwan, ayan, meron na tayong mga aplikante sa Taiwan, naka-process na, waiting na lang for visa. And then, kahit nasa Turkey ka, nasa Albania ka, Romania, kahit saan ka, na kahit nasa part ng Europe, pwede rin, no? Ang proseso kasi nagdepende yan, kasi lalo na sa Hong Kong, meron silang sinasabing electronic draw. Okay. Sa Dubai din medyo abot siguro ng mga 1 year. Gano'n naman talaga. No, kasi doon, pero hindi lahat ha, kasi mabilis lang, hindi katulad noon na pandemic. Kasi ako talaga, almost, ilang araw na lang, na magwa 1 year ako, from the start na nag-apply ako. Kasi nag-start ako nag-apply May, nakaalis ako ng April. O, di malapit na. O, di ba? Magwa 1 year na ako this coming April, na umalis ako sa bansang Hong Kong. Okay? Ang processing naman, no, lalo na sa ibang bansa, ang sinasabi kong 2,600 USD, magkano? Magkano ba USD ngayon? Ilagay natin sa peso. Kwentahin natin kasi pati ako, maguguluhan ako sa inyo. Pati ako, tinatanong nyo. Magkano ba ngayon ang USD? Teka, Google tayo ha. Madali lang yun eh. Google lang eh. Teka. Ang hina naman to. 2,600 USD to peso. Ayan, ito. Kapag sa Philippine money, nasa palagay natin 46, palagay natin ha, 146,000. Kamali. Mataas ang dollar ngayon, mataas ang dollar ngayon. Ayan, palagay na 145, 146. Ayan. I-divide to nyo yan. Yung kalahati niya kasi 1,300 lang. No? Ang ipapauna nyo, yung unang payment para sa inyong working permit. So, kaya nga sabi ko, prepare talaga kayo ng unang bigay nyo is 70,000 pesos. No? Nasa mga equivalent ng 70,000 pesos. No? Bukod dyan sa charge ha, tsaka yan ay estimated lang. Kasi, ang kailangan ng agency, yung PLN, ay papadala nyo doon, yung pera ng Poland. Kaya hindi yan magkalayo sa 70,000. No? Ang ipiprepare nyo. Kasi ang dollar ngayon, mataas, nagaganyan-ganyan eh. Nagtataas-taas ang dollar ngayon. So, nagdidepende yan sa dollar. So, unang bigay nyo talaga is 1,300 USD. Yun ang unang bigay nyo. Then, maghintay naman kayo ng 3 to 5 months para sa inyong working permit. Kapag na-release na yung working permit nyo, saka na kayo magbibigay for the SICAG payment. Sasabihin naman yan sa inyo ng agency na magbigay na kayo para sa inyong visa. Para mahanda na inyong visa para sa visa appearance. Okay? And then, yung sinasabi kong ticket, may nagtatanong dito, ano ba yung ticket? Yung 2,600 na yan, hindi po yan kasama sa ticket. Okay? Hindi po yan kasama sa ticket. Yan lang po ay processing sa Poland.
para sa inyong working permit at sa inyong visa, paasikaso nila. Din yung pag meron na kayong visa, kayo na po ang bumili ng ticket papuntang Poland. Hindi po kayo minamadali. Okay? Kasi sabi ng agency, mas nakaka-less kayo kapag kayo ang bumili ng ticket. Kasi ang ticket, meron nagpo-promo na mababa, mataas. No? Kayo po ang pinapabook. No? Pero kung hindi nyo kayang mag-book, at gusto nyo ang agency ang magbo-book para sa inyo, magbabayad kayo ng another 1,000. So, lahat-lahat ang gagastusin kapag nasa ibang bansa ka is nasa 3,600 USD. Okay? Ba yun? Pag plus magkano ba lahat? Teka nga. Kasi hindi ko talaga alam magkano dollar ngayon. USD. $55. Ano? 55? Tama ba ito? 55. More than 55. Palagyan natin 55. O hindi mabot ng 200 ha. Kulang-kulang 200. No? Kulang-kulang. Lahat-lahat na yun kasama sa ticket. No? Kulang-kulang 200,000. Kami nga mahigit eh. Kulang-kulang 300 na sa amin. No? Kano ba yung sa amin? 37,000 ako eh. 37,000. Yun nga. Mas mataas sa amin. 200 plus. No? 200 plus kami. Mas mura kasi ito siya. Dahil hindi naman kayo iipitin ito eh. Hindi kayo kung saan lang maluwag sa inyo. No, basta ang unang bigay nyo is 1,300. Then, next is 1,300. Kung gusto nyo silang bibili ng ticket, ibibigay nyo yung 1,000 USD. Makakaipon naman kayo kasi hindi naman bigla-biglaan. No, hindi biglang-biglaan. Kasi ang unang step talaga para ma-process ang inyong working permit, magbigay talaga kayo. No? Before that, kailangan magpasa muna kayo sa akin ng CV nyo at saka passport copy. Okay? Kahit anong style ng CV, basta naka-attach yung photo nyo. No? Kahit anong style, nasa Google yan niya eh. Kung hindi nyo alam paano gumawa, magpapagawa tayo kasi may bayad nga. No? Kasi mag-uutos tayo ng tao. Magbabayad na kayo ng 100 pesos. No, sa saving nyo. Ma'am, morning po. From Kuwait, magkano po ang... Ayun, nasabi ko na Maria Fee. Nasabi ko na, hindi po ba, ito si Maria Fee, pinurward ko na to sa agency, hindi ka ba nag-PPM? Sa agency? Yung nasabi ko na, 1,300 talaga ang unang bigay, and then kapag lumabas na yung working permit, another 1,300. And then, kung gusto nyo bumili ng ticket, pwede kayong bibili. Or kung gusto nyo ng agency, siya nang magbubok para sa inyo. Kaya ikaw ang magbabayad. No? Ganon po ang usapan, ha? Ma'am, magkano po ang processing fee? Hong Kong, andito ako sa Kuwait. Lahat ng mga ex-abroad, prepare lang talaga kayo ng 15,000 pesos. Okay? Lahat ng ex-abroad, ang i-prepare nyo lang para kayo makapag-process at siguro hindi pa mabot siyang buwan. No? Ang sahod nyo dyan. 15,000 lang, 15,000 lang. Ang prepare nyo. Kahit nasa Pilipinas kayo, kung ex-abroad kayo, prepare lang talaga kayo ng 15,000 pesos. Diyos ko, barya lang yan kaysa aming mga binabayaran noon. Napakaswerte nyo na ngayon kaysa before. Okay? Lahat ng mga gusto mag-Hong Kong, lalo na sa mga ex-abroad, prepare lang talaga kayo ng 15,000 pesos. Sa mga first-timer naman,
15 to 22,000 pesos. Kasi nagde-depende yan sa agency nyo kung saan kayo ma-hire. Yung 15 sa mga ex-abroad for general na yon, pero hindi pa maubos yan. Okay, sa mga ex-abroad. Kasi wala na kayong training. Medical lang ang yung gagawin. Pero sa mga first-timer, kailangan nyo mag-training para makakuha kayo ng NC2. Okay? Kailangan nyo ng NC2. No? Mag-assessment kayo sa TESDA mismo. Ayan, sa mga TESDA branches. Ayan. So, ano pa ba? Dapat yung mga yung walang mga idea, panoorin yung mga videos ni Magenta doon sa Wild Magenta. Marami siya doong mga highlights, mga short sa mga reels videos niya, lalo na sa mga nagtatanong, no? Meron pa lang nagsabi about ano ba 'yon sa napaliwanag ko na yata 'yon about sa termination sa Hong Kong. And then yung mga break contract paano mag-process at saka mati-terminate. Tandaan nyo, kapag may issue kayong unfinished contract sa Hong Kong, mahihirapan na kayo makabalik sa Hong Kong. Tandaan nyo yan. Okay? Kaya, huwag nyo sayangin ang opportunity na makapasok kayo sa Hong Kong. Pero sabi ko rin, sa lahat ng mga gustong mag-Hong Kong, lalong-lalo na kung nasa ibang bansa kayo, kung maganda naman ang inyong sitwasyon dyan sa inyong employer, huwag na kayong mangarap na maglipat-lipat pa. Lalo na kung may mga edad na kayo. Kasi kahit saan po tayo ay naswerte-swerte lang po yun. No? Hindi po lahat. Kasi sinasabi natin na Middle East mga salbahe, hindi po lahat yun. Pero almost mga 50% siguro dyan maraming issue. Sa Hong Kong naman may mga issue. Siguro sa mga 1/4 or 1/3. Kunting issue lang din sa Hong Kong, no? Hindi ganong maraming issue ang Hong Kong. Ikumpara natin sa mga Middle East na marami talagang nahihirapan na mga kababayan natin. Pero kung nakaswerte naman kayo dyan, na medyo mabait naman ang employer, mapagbigay, yung very considerate, lahat sila, naintindihan ka, yung mga ganon, dapat tatagal na kayo dyan. Huwag na kayong mangarap pa. Dahil baka pagdating naman sa bansang Hong Kong, magsisi kayo kasi maraming nasa Hong Kong na galing sa Middle East. Mas nakakaipon pa sila sa Middle East kaysa Hong Kong. Okay? And then, mas maraming reklamo ang mga ex-abroad dahil sa Middle East, malaki ang bahay. Then sa Hong Kong, maliliit ang bahay. Mas maliit, hindi matapos-tapos ang trabaho. Pero kung malaki, may pahinga ka. Mahanapan mo ng paraan ng pahinga. Pero pag maliit, wala, hindi mo alam kung kailan matapos. Paulit-ulit, nandyan lang lahat. No? Huwag kayong mangarap, sabi nyo ito kasi maliit lang ang bahay. Mas mainam ang malaki kaysa maliit. Para lang sa kararami na nandun sa Hong Kong, mas gusto pa nila ng malaki kaysa maliit. No? Kasi ang maliit paulit-ulit. Ang malaki kasi by schedule yun. Kung saan ka, so bukas doon, sunod na araw doon. Nakaka-organize na yun. Pero maliit, hindi mo alam kung kailan matapos. Maraming nagko-complain sa maliit na bahay kaysa malaki. Din sa Middle East, puro malaki. O, diba? Sa, mostly kasi sa Hong Kong, plat-plat lang. Yung iba nga, wala pang kwarto. Kaya ito alamin nyo ha, bawal talaga ang walang kwarto sa Hong Kong. No? Kasi nasa batas yun. Pero meron talagang mga employer na mag-ask sa inyo, mag-ask sa inyo ng favor kung papayag kayo, nasa sofa lang kayo patulugin. Or else may mga ganyan na lang. Kahit gaano pa sila kabait, kung ayaw nang walang kwarto, huwag kayong pumayag. Pero kung nakita nyo naman sa pakiramdam nyo na okay sila, basta lang makapasok kayo sa Hong Kong, wala pong problema yun. Nasa inyo po yun ha. Baka pagdating sa Hong Kong, sabi, walang namang palang kwarto. Ganyan, tapos puro na kayo reklamo. Dapat meron kayong tumanggap kung anong meron na nandyan na. Okay, as long as mabuti naman ang pakikitungo sa'yo. Kasi hindi po lahat makaprovide ng kwarto sa Hong Kong. Lalo na kung maliit.
Kaya nga ang taga Hong Kong ayaw nila ng mag more than 3 ang mga anak. Ang 3 na anak yun na yung pinakamarami sa kanila. Pag may 4 na anak, jackpot na yun. May kaya na yan. Kaya mostly doon 1, 2. No? 1, 2. Pinakamarami na yung 3. Pag maximum 4, ibang usapan na yan. Kasi tinitingnan nila ng gobyerno yan kung kaya mo bang buhayin yung 4. Okay? Mostly doon is 3. Yan. Then mostly doon, katabi nyo talaga ang alaga. Wala namang kwarto. So, katabi nyo alaga. Kaya dapat alamin nyo yon, no? Nang iba, sige lang, basta makaalis lang ako. Pagdating doon, nagre-reklamo. Okay? Pero yung mga sobrang choosy talaga, talagang hindi talaga kayo magkaroon ng employer. Kasi talagang may pinibili kayong standard nyo eh. No? Ay, ang employer naman, may mga standard din silang hinahanap sa isang katulad natin. Ay hindi pares-parehas po, no? Hindi pares-parehas. Yan. Ano ba to? Sis, about sa resume. Paano po ba ang experience ko sa isang amo lang is 12 years? Need ko bang talagang gayahin ang post na resume nyo? Please reply me. 12 years? Sa isang amo, di ilagay mo 12 years. Walang problema yun. Wala mang problema yun. Kaso, tandaan nyo, ang nilalagay nyong bata doon, dumating kayo, meron talaga kayong alaga na newborn sa tagal nyo doon. After noon, may baka after 6 years, no, in 12 years, 6 months, o 6 years, nagalaga ka ng newborn. After 6 years, nagalaga ka ng matanda. Hati-hatiin lang yun. No? Hati-hatiin lang yun. Kasi ang paglalagay ng works, no, yung experience nyo doon sa baba, nasa inyo yun kung paano elaborate. So, nagtatrabaho ko. The first, nag-alaga ka ng newborn baby and doing all household chores, marketing, cooking. And then, after 6 years, dahil malaki naman yung mga alaga mo, ilalagay mo yung kalahati. Nag-alaga ka ng matanda. Matanda na malapit ng mamatay-matay. Yung mga ganon ba, yung something mabigat na trabaho. Yung heavy work o yung light work. Yung sa labas. Kasi baka hindi nyo maintindihan yung sinasabi ko yung mabigat na trabaho, yung pinapapagod ka. No. Merong light and heavy work. Light, yung ano lang, linis-linis ka lang, walang bata. Yung mga ganun, pasimple-simple lang. Pero kung heavy work, nakikita yan ng inyong background, mas interesting. No, mas interesting. Ano po ba ang hiring sa Poland? Si Oy Alex. Ang hiring natin sa Poland, factory ng chicken, food process, plastic, e-bike, duck, ano pa ba? Basta mga factory. No? Mostly chicken na. Then, hotel, housekeeping, and waiter and waitresses. Pero dapat meron kayong may kahit na tawag to, experience talaga. Then, cook and cleaners. No? Yung ibang kasama ko doon, yung nasa Poland, nasa hotel sila. Lumipat sila ng hotel. Supposed to be yun ang usapan namin kung hindi ako nagtuloy dito sa sa Paris. No? Pero sabi ko, hindi na. Pag ako umalis dito sa accommodation na to, diretso na ako ng France, sa Paris. Nasa hotel sila. Yung iba nasa garments, kasi nagtrabaho naman ako sa garments factory. Then, sa chicken factory, nandoon din yung iba. No, half of my nami-meet ko doon nasa chicken. And then, yung half naman nasa garments. Ang isa, parang isa lang yata o dalawa nakasurvive doon sa hotel, housekeeping. No, yun na ang mga available na trabaho doon. Then, tomato farm. Ayan, meron silang tomato farm. Hindi ko alam kung ano pang mga available pa nila ngayon. Basta mostly yan naman talaga pag sinasabing Poland, factory talaga. Alam mo, baka tanongin niyo, ma'am, wala kami experience kasambahay lang kami dito sa abroad. Wala pong problema yon. Kahit kasambahay lang kayo dyan. No? Yun naman talaga experience natin. Wala pong problema yon. Hindi po kaya hanapan ng factory work experience kapag nasa abroad kayo. Yun lang nasa Pilipinas. Kahit ex-abroad ka, hahanapan ka pa rin ng factory worker experience. Kaya ang Pilipinas ngayon nga, pahirapan nga.
Kaya sabi ko ayaw ko munang mag-accept kapag nasa Pilipinas. Ang tinatanggap ko yung nasa ibang bansa dahil walang kaproblema kapag nasa ibang bansa. No? Kasi hindi naman nananapan kung ano-ano lang. Magka-visa ka na, wala nang problema yun. No? Kasi ang magtutulong naman dyan sa iyo is yung tawag nito, ang agency. Meron palang isa. Ito yung paghanda nyo ha. Ngayon palang nagbabalak pa kayo, no? Ngayon pa lang, kailangan meron na kayong sariling bank account. Kasi, may tendency, depende yan sa bansa kung saan ka, merong embassy dyan nagtatanong sa inyong bank accounts statement. Okay? Kailangan meron kayong sariling bangko, nasa Pilipinas man or nasa abroad. Wala pong problema yon, basta sarili nyo. Para malalaman doon na labas-pasok ang pera nyo. Hindi puro savings. No, labas-pasok. Naka-withdraw ka, tapos gano'n, babalik din. Labas-pasok. So, ngayon pa lang, hindi po mahirap gumawa ng tawag ito? Ng bank account. Kasi dyan sa mga, kahit nandyan sa ibang bansa, meron na dyan paano mag-open account No? Marami na dyan, mga BDO, diba, PNB, ano na, hanggang international na yun. No, kung gamitin nyo dyan ng bangko dyan, pwede din. At least sarili nyong pangalan. No, for optional yan. Kailangan complete kayo requirements. Meron tayo sinasabing na, mga, iba pang mga documents, pang suporta, no, supporting documents. No. Supporting documents na meron kayong bank account statement. Kasi isasama yan doon sa pag-visa nyo para wala nang hihingin sa'yo. Kasi meron tayong isa, ang mali lang talaga daw niya, ang kulang talaga niya is bank account. Alam naman niya na pinagsabihan na siya ng ganon, hindi niya nilagyan. Okay? Kailangan meron kayong laman na about mga 50 to 70,000 pesos. No? Na laman doon. Ganon talaga, hindi po madali ang pag-apply sa Poland. Hindi po basta-basta. Pero bago lang yan ngayon, yung mga bank account kahit nasa ibang bansa, Pero kung may time pa naman, may time pa. Huwag mo na ako mag-apply ngayon kasi hindi ako maka-open ng bank account. Ang makapagbigay sa inyo ng tamang advice, may time pa kayo. Ang Poland. Kasi 3 to 5 months naman ang hihintayin nyo sa inyong working permit. No? Dapat meron kayong connection sa Poland agency kasi siya po ang magbibigay sa inyo ng advice kung anong gawin. Baka takot na kayo mag-apply ngayon dahil wala kayong bank account? No. Ang agency ng Poland ang magpapaliwanag sa inyo kung anong dapat yung gawin. No? Basta yung mga sure lang ha, wag mo na kayong mag-PM kung hindi pa talaga kayo handa. Baka mag-PM kayo, ma'am, pong mga requirements, ma'am, maghahanda po. Maghanda muna kayo. Kapag ready na, pwede nyo sabihin sa akin, ma'am, ready na po ako for down payment. Gusto ko na makapag-umpisa. Para hindi tayo paulit-ulit. Okay? Hindi tayo magtatagal. Ayan. Pero kung negative talaga ang ramdaman nyo sa Poland, huwag mo na kayong mag-Poland. Kasi, sabi ko sa inyo, nakakatakot mag-Poland. Kasi hindi natin alam, magkakaaberya kayo sa financing, sayang lang yung ang inyong ibinayad na down payment, no refundable po yon. No? Hindi po maibabalik sa inyo kapag kayo po ang atras, kapag kayo po ang susuko, kapag naubos na ang pasensya nyo sa kakahintay, and then nag-change of mind kayo, hindi na po nyo makukuha, sayang po yon. Okay? Nasa inyo po yun ha. Huwag pilitin ng inyong sarili. Ayan. Need ba experience, ma'am, maski cross-country hotel? Hindi po. Hindi na kailangan. Kung gusto nyo mag-hotel, mag-hotel housekeeping, hindi na po kailangan. No? Pero huwag kayong mamili. Kasi ang Poland agency po ang